Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas at eto nga mga kababayan, kapapasok lang, matindi to. Walang kawala at Elisa na tameme sa matinding pasabog ni BP Sara, PBBM Tamba. So yan mga kababayan, yan po ang ating alamin at bibigyan ng komento mula po rito kay News PH. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo kay News PH. At kung bago ka pa lang at dito po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito na nga mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito na po. Sumagot na po si VP Sara Duterte sa budget interview. Sa budget interview po ng ating First Lady Lisa Araneta Marcos. Yan. At maganda po ang kanyang sinagot. In-interview po si First Lady. At ang pinakalaman po ng interview, yung pinaka natandaan po ng mga tao ay yung bakit po niya iniisnab o bakit po ganun ng pakikitungo niya kay Sara Duterte, no? Dahil si Sara Duterte daw bilang Vice President ay nakita niya na ngumingiti o tumatawa habang sinasabi ng doon sa rally, hindi po tinukoy, di ba? Sinabi lang habang sinasabihan na bangag ang kanyang asawa ay bigla raw pumunta yung camera at hindi niya raw matatanggap. Bad shot ka na. Ayun po yung pinaka di ba? Yung iba po, ano na yan, mga pinaubaya na po natin sa mga bading. Yung pagsagot, yung ibang mga issue katulad ng kung ano man yun. Kasi pang bading-dong, mga samaan lang nila ng loob, mga bading-bading issue na lang. Okay. Sa madaling salita, sumagot na po. Sabi naman sa inyo, mga Duterte, masarap suportahan. Kasi hindi ka po niya ihahang. Hindi po yan, wala po sa ugali ng Duterte na pag may questionable, no? Hahayaan lang, baka makalimutan. Kaya mga kababayan, galit na galit pala itong si First Lady Lisa Araneta Marcos kay BP Sara mga kababayan dahil doon sa pag-attend niya sa rally, no? At patawa-tawa pa di umano. At tinatawag na bangag, no? Doon sa rally tinawag na bangag yung kanyang asawa na si PBBM mga kababayan. So ito lang yung ano ko dyan mga kababayan, opinion ko lang po ito ha. 'Di ba kapag inakusahan ka, 'di ba? Lalo na presidente mga kababayan, dapat linisin po yung kanyang pangalan, no? Sana magpa-drug test, 'di ba? Para at least mawala yung ano ng taong bayan, yung mga marites, 'di ba? Para hindi na kumalat sa mga marites itong bangag pulburon na ito, 'di ba? Oh, kaso mga kababayan, lahat na po siguro ng sulok ng bansa, alam na po na may ganito tayong ano, no? Dun sa mga revelasyon nilalabas ni Madam Maharlika, di ba? So, bakit ganun yung ano ng ating First Lady, di ba? Siyempre, sinasabi ng iba pinagtatanggol po ang kanyang asawa. Bakit hindi ipagtanggol ni PBBM ang kanyang sarili? Bakit asawa niya pang kailangan magsalita, di ba? Kasi pag ganyan mga kababayan, sa bagay, hindi naman tayo nag-i-expect na magkakaroon pa ng unity team, di ba? O, sino pa ba ang nag-i-expect ngayon na magkaroon pa ng unity team? Unity team siguro. Pwede pa, pero pag unity team, hindi na mga kababayan, no? Talagang wala na siguro yun sa isip ngayon ni BP Sara kasi sa dami ba naman ng ginawang katrahiduran, no? Sa dami-dami ng ginawang katrahiduran sa kanya, hindi na yan magiging unity team talaga. Lilipas din yan. Ha? Wala po sa ugali ng Duterte yun. Pag nag-akusa kayo, sasagot po yung mga Duterte. Hindi po ba napakasarap na suportahan yung mga sinusuportahan mo? Malinaw sa inyong mga supporter kung ano yung pinaglalaban? Di po ba? Kasi mahirap po yung, pati yung mga supporter, po siya, walang alam na dahil wag na tayong sumagot dyan. Lilipas din yan. O, yun po ang katotohanan. Okay. Ito po, ang sagot ng ating pangalawang Pangulo. Tandaan po nyo dahil po maraming fans club pala to. Ngayon ko lang po natuklasan. Ang dami po palang fans club ni First Lady Lisa Marcos, no? Kasi biglang ang dami na pong nanawagan.
Tumawa lang si BP Sara. Ano, nakalimutan ko yung term niya kung tumawa o ngumiti. Malamang tumawa. Tumawa lang sa bangag. Kung totoo yun na tumawa talaga sa bangag, ha? Tumawa lang sa bangag. Pinagre-resign na po ng mga fans club. Bigla po nanawagan ang lahat ng mga mag-resign na si Sara Duterte at inungkat na naman po yung mga walang katuturan, no? Na hindi qualified si Sara Duterte. So yan mga kabayan, may mga nagko-comment nga po na trahidor daw si BP Sara sa bansang Pilipinas. No? Paano nyo ba nasasabing trahidor si BP Sara? Dahil ba sa issue dyan sa WPS, mga kababayan? Ha? Dahil ba dyan sinasabi niyong trahidor? Binenta na raw yung Pilipinas, no? Nasaan ang ebidensya niyo na ibinenta talaga ang Pilipinas, mga lok? No? Kung ibinenta ng Pilipinas, bakit nandito ka pa rin, di ba? Bakit nandito pa rin tayo sa Pilipinas? Grabe naman itong mga mga nagko-comment, mga karibyo. Galit na galit kay BP Sara eh. Doon nga sa Facebook yung di ba, yung post ni BP Sara na maraming problema ang Pilipinas, maraming mga bilihin, hindi dapat ito ang pinag-uusapan natin, kung di dapat itong mga problema ng ating bansa. May nag-comment doon mga babayan, sabi nga baka daw patuloy po ang pagtaas ng presyo ng bilihin kasi binenta nyo na ang Pilipinas. Grabe naman kayo, pati pagtaas ng bilihin na isisisi nyo sa Vice Presidente at China. Diba? Isip-isip naman mga kababayan, baka may tahob po, no? Nakatahob po kayo, naka-shades kayo. Gumising po kayo. Wala po ang problema kay BP Sara. Diba? Hindi po si BP Sara ang problema ng ating bansa. O, tama po yung isang nag-comment doon. Baka si First Lady Lisa ang problema ng ating bansa. Ha? Diba? Kasi simula po nang naupo sila, no? Wala eh. Umasenso na ba tayo? Ha? Kung talagang umasenso tayo, dapat, nagtutugma po, mga kababayan. Ha? Kung umaasenso na po tayo, nagtutugma po dapat sa trust rating ni PBBM. Diba? Bakit? Nakita kong post, diba? May nakita ko. Trust rating ni PBBM to the lowest level na daw. Oh. Ganyan ba ang may asenso sa bansa? Sasabihin naman ng iba, suportahan nyo na lang para matapos yung termino. May magagawa pa ba tayo, mga kababayan? Ang atin lang. Diba? Ang atin lang sana. Diba? Kasi ilang years pa naman, mabago pa po. No, mabago pa yung sitwasyon ng ating bansa. Oh. Kaya siguro, itong mga nagko-comment siguro, mga kababayan, no? Ito po yung siguro yung mga nakakaangat-angat sa buhay, no? Na kahit magmahal na ang lahat, okay lang sa kanila. Kasi kayang-kaya naman nilang bumili araw-araw kahit ilang taon pa yan. Diba? Maawa naman kayo kasi kayong mga hinayuta kayo, iilan lang kayong dito sa Pilipinas. Mas marami pa rin ang naghihi. Diba? Sana maano nyo yan, yung mga nagko-comment ng mga ganyan. Well, anyway, accepted naman yun kasi, diba, may freedom of expression naman tayo dito. Sa biglang tingin, parang totoo po yung panawagan nila, no? Sa biglang tingin, pwede naman dalawang beses tumingin. Pwede naman pong hindi biglang tumingin. Pwede naman po pag tumingin ka, suriin mo. Sa biglang tingin, sasabihin na wala siyang background sa education. Aba, dapat nga wala ka sa DepEd. Wala ka palang background sa education. Pero nakakalimutan natin, abogado yung Vice President. At nakakalimutan po natin, sus, mag-resign na raw. Sus ka rin. Sus! Ganyan lang po, mga bobo kasi yung mga yan. Wala pong katwiran. Sus! Katwiran na. Sus! Okay, balik po tayo sa mga tunay na diskusyon. Huwag po yung sa, sus! Mag-resign na. Sus! Yun lang po ang sasabihin nyo.
Bakit mag-resign? Sus! Ganyan po kababaw yung mga yan. Nasaktan po kasi. Na-bad shot na sa akin yan. She crossed the line. Kaya mag-resign ng panawagan. Hindi po si First Lady na, sus! Sus! Hindi po si First Lady. Hindi po si First Lady na nawagan na resign. Yung kanyang mga kapanalig. Sus! Resign na. Sus! Yun lang po katwiran. No? Sus! Bakit mo pinag-resign? Sus! Okay. Eto po, di ba? Tama naman yun. Hindi naman education. Pero abogado siya. Hindi ba abogado si Sara Duterte? Maalam siya sa batas. Ikalawa, Vice President siya ng Pilipinas. In fact, mas mataas pa yung boto niya kaysa sa presidente. Nilalatagan ko lang kayo. O sige, ayaw nyo po sa DepEd. Pagbigyan natin. Lahat pagbibigyan ko ngayon. Lahat ng gusto nila pagbibigyan natin. O sige, hindi siya qualified, hindi siya educator. Eh di tanggalin nyo sa DepEd at ilagay nyo sa DND. Ano po yung DND? Eto pa mga kababayan, no, para sa lahat po ng mga like Sir Badong Arateles, no, mga DDS vloggers po mga kababayan, sinasabihan po yan na mga bayaran, sa totoo lang mga kababayan, wala pong ganun dito sa sa DDS, di ba? At saka talagang talagang propaganda lang nila to mga kababayan na di ba? Maninira, sisiraan na naman ng mga Duterte. Walang katapusan simula nang naupo mga kababayan hanggang ngayon sinisiraan pa rin di ba? At saka siguro ko nga alam niyo ba mga kababayan Sir Badong, hindi yata bumoto ito kay kay Bongbong. Kay President Bongbong Marcos, di ba? Tayo ako mismo bumoto ako diyan mga kababayan, di ba? Si Ma'am Macarlica bumoto rin diyan. In-endorse pa. Kaya nga nabudol tayong lahat mga karibyo natin Kaya kung galit kayo mga karibyo natin, kung galit kayo sa amin, na mga pumupuna sa ngayon, maawa naman po kayo, bumoto rin kami diyan, di ba? Baka ikaw nga ngayon na nagrereklamo hindi mo binoto si PBBM, di ba? Ikaw na nagko-comment ngayon na bayaran kayo, di ba? VP Sara resign, di ba? Baka hindi nyo nga binoto si PBBM, no? Kami binoto po namin yan, kaya may karapatan po tayong lahat, na punain, di ba? Kasi bumoto tayo dyan In-endorse ko rin yun sa pamilya. Nabudol rin sila, di ba? Kaya kung wag niyo naman alisin sa amin yung karapatan na kasi bumoto rin kami diyan, di ba? Napumuna. Department of National Defense. Aba, bakit mo ilalagay doon ba doon? Qualified siya ron. Bakit siya naging qualified? Kasi po, siya ay reserve officer ng Armed Forces of the Philippines. Payag kami. Tanggalin sa DepEd, ilipat sa Department of National Defense. Qualified ba si Sara sa Department of National Defense? Qualified! Hindi nyo po pwedeng sabihin na tanggalin lang sa pwesto at wala na. Di ba? Pagbigyan kayo. Sige, tanggalin sa DepEd. Ang katwiran nyo, hindi siya educator. Ilagay nyo siya sa pasok siya. Actually, doon siya nag-apply. Department of National Defense. Bakit? Siya po ay reserve officer ng Armed Forces of the Philippines. Bakit hindi nyo siya nilagay sa DND? Di ba? Kayo nga ang hindi naglagay sa qualification niya. Qualified siya sa DND, hindi nyo nilagay. Kumbaga, binabaliktad nyo no? Kumbaga sa hindi nga yan yung gusto ni Sara Duterte. Hindi nyo na nga binigay. Alam nyo yung ibig sabihin? Being as a good soldier. Yun yung training nila, di ba? Maging sumunod. Di ba? Isa po sa 11 general orders. Nakalimutan. Obey first before you complain. Kasama yun, di ba? Kung di ako nagkakamali. Qualified siya sa Department of National Defense. Wala po ba nakaisip sa atin noon? Na Vice President po siya ng Pilipinas. Lahat po ng Vice President ng Pilipinas binibigyan po ng cabinet
position. Lahat ng kilala ko. No? Pero siyempre, nauna kila Cory, hindi ko nakilala yan. Pero lahat po, may cabinet position ng Vice President. Yun po yung mga Vice President na hindi kapartido, hindi ka-team ng mga, tignan nyo sa ERAP, saan nilagay sa ERAP? PAOK TF ba? Meron si ERAP. Si Gloria, meron si Gloria. Si Noli De Castro, meron. Ibig nyo sabihin, no? Ibig nyo sabihin, eto, wala nakakaisip nito ha. Kayo sa mga kapanalig, ibig nyo sabihin yung ka-unity, yung nagpanalo kay Pangulong Marcos, hindi nyo bibigyan ng cabinet position? Baka kasi hindi nyo naiisip eh. Lahat po ng mga tinatawag nating mga vice president, binibigyan po ng cabinet position. Jejo Marbinay, meron din pong position sa gabinet. So yan mga kababayan, ano man po ang inyong reaksyon, no? Komento patungkol po sa video ito. I-comment na lang po sa baba para sa lang po ng ating mga kababayan ang inyo pong nararamdaman patungkol po sa video ito, right? Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Yan, maraming salamat po.